of success born from the dust. Great Ark Farm. Great morning mga kabaka. Arnel Corpus po mula po dito sa Great Ark Farm. Buwabati po sa inyo ng isang magandang araw at nawa po na sa mabuti po kayong kalagayan sa araw na to. So ngayong umaga mga kabaka ay ipagpatuloy po natin yung ating topic about the most common breeding technique, advantage and disadvantage, procedure and considerations. At ang pag-uusapan po natin ngayon ay yung tinatawag po nating embryo transfer. Ang embryo transfer po mga kabaka, ito po ay kasalungat po ng EI program kung saan yung mga bull po natin ay kinukunan po natin sila ng similya. Yung isang bull po ay pwede pong lumahi ng number of cows. Dito naman po, yung babaeng baka ay kinukulikta po natin yung kanyang embryo para po i-share ito sa ibang baka. So mayroon pong donor at mayroon po tayong recipient. Ang isang donor cow po ay pwede pong kunan ng itlog at para mai-transfer po ito. Pero bago po niyan ay kailangan po nating maging embryo po muna yung itlog na yan bago po i-transfer sa ibang recipient. Ang advantage po nito ay rapid genetic improvement ang una. Dahil it amplifies the genetic impact of a top quality female. So top quality female naman po ito. Use of subfertile cows, yan po ang isang advantage niyan. Allow subfertile cows to carry genetically superior offspring. Pangatlong advantage po nito yung tinatawag po nating multiple offspring. A donor cow can produce multiple offspring in a year, speeding up herd improvement. So pag may magandang lahi po tayo ng babae, pwede po natin sila ipasok dito sa embryo transfer program para po mabilis na dumami yung magandang klase po ng baka mula po sa isang magandang lahi ng babaeng baka. Ang disadvantage po nito ay high cost. Medyo mataas po ang cost at saka dahil po dito sa veterinary services, drugs and equipment na gagamitin po sa embryo transfer. Isa pa nito ay kailangan po natin ng technical requirements. So kailangan po natin ang high technical expertise and infrastructure. Ang isa pang disadvantage po nito ay yung management intensity. High management requirements including synchronization of donor and recipient cow. Ang procedure po nito, ang una po dyan yung tinatawag po nating super ovulation. The donor cow is treated with hormones to induce the production of multiple egg during her cycle. Kailangan ma-induce po natin na magkaroon po ng production ng multiple egg. Kasunod po niyan ay EEI po yan, artificial insemination. Yung donor cow po natin, EEI po natin ng high quality bull. Pag may magandang babae ka, EEI mo ng magandang klase ng bull, and then magkakaroon po yan ng embryo collection. About 7 days after ng insemination, pwede na pong kolektahin yung embryo po mula po sa uterus ng donor cow. Ang kasunod po niyan is ang embryo evaluation and selection. Sa laboratory po ay i-evaluate na po ng technician under the microscope ang klase po ng mga embryo, and then yung mga magagandang embryo po, yung mga healthy, yun po ang pipiliin para po i-transfer. Ang kasunod niyan ay yung recipient preparation. Recipient cow are synchronized to the same estrous cycle stage as the donor. Dapat nakasynchronize po yung mga mag-receive. Kasi ang mangyayari lang po niyan mga kabaka, isang magandang lahi po ng cow, tsaka siguro mga 5 up to 10 na mga recipient, isabay lang po sila doon sa synchronization, dahil ang mangyayari po niyan, parang kinuha mo lang po yung embryo at nilipat mo po doon sa cow. Ang magiging resulta po nito, wala pong traits or pag-uugali o kaya genetics na makukuha mula doon sa recipient o yung iba tatawag niyan surrogate cow, dahil ito po ay buo na po itong embryo na to
bago nilagay sa kanila, wala na pong makukuhang lahi doon sa recipient, kundi 100% yan po ay yung lahi po ng donor cow na magandang lahi po ng baka. At ang panghuli po niyan ay yung embryo transfer. Ipapasok na po yung embryo doon sa uterus of a synchronized recipient cow. Napakaganda po mga kabaka itong technology na to. Kanya lang po, syempre medyo mahal pa to sa ngayon. At ang mga considerations po dyan, kailangan natin ng maayos na scheduling at saka hormone management para sigurado po na magkaroon po ng synchronization yung ating donor at saka yung ating recipient na babaeng baka. Ang pangalawa po dyan, involve sophisticated technique in equipment at kailangan po meron po tayong mga professionals na gagawa po ng embryo transfer. Ang isa pa dyan ay medyo mahal po na i-set up ang ganitong uri ng breeding procedure. Yan po mga kabaka. Sana kahit papaano ay na-explain po namin ng kunti kung ano po yung tinatawag na embryo transfer. So naumpisahan na po natin sa natural breeding, artificial insemination, at saka embryo transfer. Ang kasunod po yan ay yung IVF. So sa muli, ito po si Kabakang Arnel Corpus mula po dito sa Great Ark Farm sa ngalan po nating partner, si Pastor Julius Palir. Kami po ay nagpapasalamat at bumabati po sa inyo ng isang magandang araw at pagpalain po tayo ng Panginoon. Cultivating hope.